Same, pero... Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo... Hi! Sa magandang umaga sa inyong lahat! Wow! Para ka namang sa salsa pageant! Bakit ba? Ay, pwedeng-pwede ka doon, no? Ang ganda-ganda mo, ang tangkad-tangkad mo, ang sexy-sexy mo. I don't mention it, just try again. Libre mo na lang ako kape. O pwede. Ay, ang yaman ngayon. Hoy, alam mo ba, speaking of pageant, syempre, dahil meron nga tayong naganap na lindol dyan. Sa mga hindi pa nakakaalam, lumindol ulit dyan sa Cebu, kagabi at 10:46 p.m. Tama ka dyan, DJ Lindsay. At bilang na pag-uusapan namin ni Baby Toby, yung pong mga magaganda mga pageant, sa mga pageant, nilinaw po ng Miss Asia Pacific International 2025 na safe naman po lahat ng mga kandidata na nandyan. Kasi kahit sila naapektuhan nung unang lindol pa lang, Baby Toby. Yes, buti naman at safe ang mga baby ko. Ay, wow! Kasi kung titignan mo sa video, no, na kumakalat sa social media, no, DJ Lindsay, makita mo habang sila ay umiikot, talagang naglalakad talaga sila, biglang lumindol. Kitang-kita yun doon. Oo, nasaktuhan na nasa Cebu din kasi sila at meron silang ganap noong gabi na yan. Kaya naman, buti na lang, no, salamat po sa Diyos, yung mga baby ko doon safe na safe. Wow, nakikibaby ka. Hindi ka nga kilala ng mga yan eh. Basta baby ko sila. Okay. Hoy, pero ito, mukhang baby to. Parang hindi tumatanda. Baby pa rin live. Oo naman. Na live sa 94.7 Energy FM Cebu. DJ Ron, kamusta kayo dyan sa Cebu? Hello, DJ Listen, Baby Tom. I'm your baby and you're my mother and father. Oh, wow! Nakakahiya naman sa pag- here, definitely in line sa sinabi mo yung Asia Pacific International 2025 Beauty Pageant. Yes, that's right. They're fine naman, no? The statement released by the organizer. No one's injured. And speaking of lindol again, last night, pero hindi kayo gaano kalakas yung last night. Parang aftershock na yun. The one is really big was yung last September 30 night. Yun ang, it was a really big hit, 6.9. And the rescue and relief operations are on the way now. And there are about 500 na police na pinadala sa norte. And by the way, DJ Lindsay and Tom, yung lindol pala, galing yun sa dagat. According to FIVOC's director, Dr. Teresito Baculcol, yung 6.9 na lindol, not coming from the fault. Actually, may fault line yung bugo, but it's not coming from the fault line from the bugo. It was offshore. Sa dagat. Sa dagat siya nang galing. Oo. Yes. Magkaiba po sila. Sabi yun ni FIVOC's director, Dr. Teresito Baculcol. Magkaiba yun. So the 6.9 na earthquake was offshore na sa dagat yun. Oo. So i-emphasize niya para everyone will understand. Oo. DJ Ron, may tanong ko lang, di ba kasi yung lindol kahapon 10:46 p.m., that was magnitude 5. So, kung ikukumpara mo siya dun sa naunang lindol, which was yung nakaraang araw, 6.9, ano yung difference nito? Baka naman, sana naman gising ka niyan kagabi, no, DJ Ron, no? Tulog na. I didn't feel anything last night, yung 5. Wala. Parang wala lang. Mas na-feel ko that was the first one, the 6.9 talaga. Yun yung talaga nakakagising. Those night was the heat talaga na maraming, there about 69 already. People died on that lindol. 69 kasi DJ Ron, may hospital din, di ba, na talagang massively na damage, di ba? Yes. Oo. May church nga, sabi ko yung simbahan sa Bantayan yata yun. Yun din. At saka yung mga schools natin ng mga students na taking up nursing students, pinadala na sila doon. Dinesignate na sila sa some of them sa Pamidilian, sa Bugo. Yung Bugo talaga yung daming na namatay. Yung nasugatan. Oo. Yes.
Alam mo, DJ Ron, para for the sake of those people who cannot see you right now or who cannot be there in Cebu right now, please describe to us, i-picture mo sa amin kung ano ang nararamdaman, kung ano ba, pag pumunta kami dyan sa Cebu, ano yung parang initial na mararamdaman namin dyan. Pag tumapa kami dyan sa Cebu ngayon, ano yung pakiramdam ngayon dyan? Anong mood ninyo dyan ngayon? Ang mood namin ngayon, we are so worried talaga. Worried, oo. Different faces, no? Mix of emotions. Kasi hindi mabigat talaga mawala ng mahal sa sa buhay, no? Especially we're here in the city working, and then your loved ones out there sa probinsya, and then you heard what happened to your relatives, especially to your mom or wife pa or anak mo. Mix of emotions talaga when you come here dito sa Cebu. Iba talaga ang faces ng mga Cebuano dito ngayon. So worried, so their pain in their heart talaga. Parang iba talaga ba pag gano'n ang nangyari. Iba yung feelings. Kasi imagine yung mama mo, yung papa mo natutulog that night. Tapos yun ang nangyari, lindol. Di ba? Ang ganda ng himbing ng tulog ng isang tao, tapos all of a sudden yun ang nangyari. So it's really pain in the heart talaga. So mix of emotions yung mga faces pag nagpunta kayo dito sa Cebu. And all of the government offices dito, they're very, very busy colliding yung mga efforts nila to contribute there, going there to pwede lang maampag sa mga taga-Pugo, yung mga taga-Norte natin. Oo. Pero still, itong mga taga dyan naman sa Cebu City, wala namang masyadong naapektuhan dyan? Or talagang narating wala din naman. Dyan? All of the is there. It's Norte talaga. And there's some roads, tulay, na hindi na pwedeng daanan, and there's some also even sa Sugod, that's from 57 kilometers before reaching Bugo. There is some landslide also, but good news. Thank God, walang nangyari, just landslide lang. Toledo, Balamban, Sanre, Midilier, there are some roads there, bridges na medyo na-collapse talaga. Yung mga bridges lang na maliit. The government, the barangay finding routes for them where pwedeng daanan nila. That's some of the mga na-collect ako ng mga information doon sa probinsya. DJ Lindsay and David Tom. So we are so sad talaga happening right here. And we keep on praying for the fast recovery to each family doon sa Norte. DJ Ron, kamusta yung supply naman ng tubig and ng kuryente dyan? Tubig dito, normal naman dito sa city. Doon sa probinsya, nothing heard about electricity problem or water. As far as yun lang talaga yung life ng namatay, yun lang talaga. So kuryente, so far wala naman medyo hindi naman na talk about sa tao yung water supply at saka yung kuryente nila. I think they still have power, electricity there and water supply. Okay, so naibalik na kasi kahapon, 'di ba, nung nag-uusap tayo BB2B, nawala ng kuryente diyan nung I think they're good na siguro. Hopefully there's not all areas there apektado sa electricity and water, I think, So sige lang, we will give you update more about that and getting more information about the electricity and the water. If okay na ba actually 100% those areas, areas. Sorry, last na DJ Ron. Sorry, ang dami naming hanash ngayong araw na to. Ang dami kong gustong malaman kasi bilang ang daming mga panggadi natin na hindi makauwi dyan because of what happened to Cebu. Kamusta naman yung aerial situation dyan? May mga, may mga airports ba na sinara, ganyan, or hindi mo na pinalipad yung mga aeroplano? Wala naman so far sa balita dito. No problem about sa airport natin dito. Yung cracks sa roads, daanan ng aeroplano. Wala naman so far, wala namang news dito dyan. Wala naman. Wala naman. So, carry naman yung mga flights dyan. Yes. Okay na. Teka lang, makapunta. Tara na, Toby. Punta tayo. Huwag mo nang punta na kayo. Kaya nga, makapunta na nga dyan kaysa naman ini-istorbo ka namin. So, kamusta naman ang Energy FM Cebu dyan? Yung ating station, carry naman. Energy every day. Yes. Naitanong ko, DJ Ron, because Ma'am Regina Tan, anak ni Ma'am Becca, ay nagtatanong, kamusta ang Energy FM Cebu? We're good. We're fine here. Mga empleyado dito, wala problema.
we still fighting and giving hope for the Cebuanos. That's very important. Giving feeding more information about what's going on here. Yeah. I was about to say kay Miss Reg na, ma'am, medyo nalulungkot sila. Parang kailangan na po ng Christmas bonus. Wow. Gusto nila yan. Oo. Parang ma'am, nararamdaman ko. Pictures ako dyan, ha? Oo. Thank you very much, DJ Rona. Thank you, DJ Lindsay and Baby Tolly. Thank you for your time and thank you for your service. Just let us know if ever we guys can help you with anything. Just let us know, okay? Yes. Okay, just coordinate to our station manager, Sir Alan Salos, better known as Baymon. Sir Alan, thank you very much. Yes. Mabuhay ka. Yes, he's listening right now. Yeah. Hi, Sir Alan. Mabuhay ka. Yes. Thank you, Energy FM Manila 106.7. Thank you very much, Energy FM Cebu 94.7. Live na live po yan, mga pangga.